Amen. Sige, good morning brothers. Bago natin simulan yung ating study about masculinity, tayo manalangin. Samahan niyo akong yumuko at manalangin. Dakilang Ama, salamat sa napakinggan naming salita mo ngayong umaga. Tunay na ang salita mo ang nakakabusog hindi lang ng aming physical na pangangailangan, kundi sa aming spiritual. Na itatama rin nito yung aming mga pagtingin, na nabubuo na sa aming mga isipan, na itatama rin ito ang direksyon ng aming mga emosyon at ng aming pamumuhay. Ngayon nga ay magkakaroon kami ng pag-aaral patungkol sa pagiging isang lalaki. Ano ba ang sinasabi mo sa iyong salita? Nawa maging benepisyal ang aming pag-aaral na ito, na maitama yung mga pagtingin namin sa aming pamumuhay bilang isang kalalakihang Kristiyano. Hamunin din kami nawa nito na mas pag-igihan pa sa aming mga ginagawa para rin naman sa kaluwalhatian ng iyong mabuting pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Sige, buksan niyo yung Bible niyo sa 1 Kings chapter 2. Babasahin natin yung verse 1 hanggang verse 3 lang. Sige, hayakan nyo kung basahin ito sa wikang Ingles. David's instruction to Solomon. When David's time to die drew near, he commanded Solomon his son, saying, I am about to go the way of all the earth. Be strong and show yourself as a man, and keep the charge of the Lord your God, walking in his ways and keeping his statutes, his commandments, his rules, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that you may prosper in all that you do and wherever you turn. Ito ang salita ng Diyos. So, ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay patungkol sa ano ba yung itsura ng isang, ano ba yung proper na Tagalog ng masculinity? Pagiging lalaki or pagkalalaki. Ano ba yung itsura na ipinapakita or tinuturo ng banal na kasulatan patungkol sa pagiging isang lalaki? Yung ating pinakang main source dito ay nanggaling doon sa notes din ni Pastor Joseph doon sa aming men's study about sa book na pangalan ay Future Men. Sinulat yon ni Douglas Wilson, ni Pastor Douglas Wilson. Tapos may kasama rin iyan na mga quotation sa gawa naman ni J.C. Ryle na Thoughts for Young Men. Ngayon sa ating binasa doon sa 1 Kings 2, 1-3, pinapakita doon yung pagpapasa ng or pagbibigay ng habilin ni David nung siya ay malapit ng mamatay. Instruction niya kumbaga sa kanyang anak na si Solomon. Marahil ay si Solomon ay etong mga panahon na to bata pa siya eh. So sobrang bata niya nito. Kasi alam naman natin si Solomon ay bata naging hari. So, maaaring si Solomon noong mga panahon na ito ay nag-iisip kung paano ba niya papamunuan yung naiwan sa kanya na kaharian. Sa kanyang murang edad ay marahil nagkakaroon siya ng pangamba at pagkatakot. Ang naging comfort sa kanya ng kanyang ama sa kanyang pagdating sa kamatayan ay yung sinasabi doon na keep the charge. Show yourself a man and keep the charge of the Lord your God. Ano yung ibig sabihin nung keep the charge nung narinig ito ni Solomon? According sa mga interpreters, ang ibig sabihin nito is follow the whole counsel of God. Sundan mo ang itinuturo sa iyo ng ating Diyos. Yung Diyos ko, Diyos mo rin yun. Kung ano ang itinuro sa iyo patungkol sa pamumuno, sa pamumuhay, sa pagiging isang lalaki, kung ano ang ibinigay na nauna kila Abraham, kila Moses, kila Jacob, yun ang sundin mo. Ano yun? Marahil ang nakaging focus nun is yung moral law, the Ten Commandments. Pero makikita natin dito na ang charge sa atin ng Diyos, ito ay parang itsura nung Diyos na nagbibigay ng charge sa kanyang mga anak. Bilang mga lalaki, ang charge sa atin ng Diyos is to follow all His precepts. Lahat ng kanyang iniuutos.
First definition, paano maging isang Kristiyanong lalaki or paano maging isang lalaki bilang Kristiyano? Sundin mo ang Diyos. Yan ang pinakaunang iniuutos sa atin. Wala pa yung distinctions, mamaya pa yung distinctions. Ang pinakaunang iniuutos sa atin ay sundin mo ang Diyos mo. Sa kahit anong paraan, sa kahit anong panahon, sa kahit anong kahirapan, sa kahit anong probidensya, sundin mo ang Diyos mo. Yeah, keep the church. Yun ang hinahabilin sa Kanya. Ngayon, sa panahon natin, we would like to propose ng mga kalalakihan na tunay na nawawalan na ng sense ng kung sino sila. Makikita iyon hindi lang sa akademya, kundi maging maging yung regular na tao. Kasi mismong sa telebisyon at mismong sa mainstream na tinatawag nila na mga videos, media, ang portrayal sa isang lalaki ay walang kaiba sa pagiging isang babae. Kung paano ang turing mo sa isang babae, ganun din naman ang pagturing dapat sa lalaki. Meron pa nga yung sikat na video na madalas ipanood sa mga bata ngayon, yung pangalan nun, Cocomelon. Nakaka-engganyo siyang ipanood sa mga bata, pero meron silang isang video ngayon na sumikat at ang kanta doon is Just Be Who You Are. Wala namang masama, di ba? Napakinggan yung Just Be Who You Are. Pero ang video kasi na pinopromote doon is yung batang lalaki is meron siyang 2 magulang na lalaki. Tapos yung lalaki na yon, yung Be Who You Are, habang kinakanta niya yung Just Be Who You Are na yon, is ang mga laruan niya ay korona ng pangprinsesa, yung mga damit niya ay pangbabae, may hawak pa siya na magic wand. So ngayon, sa panahon natin ngayon, kumbaga kalat sa paniniwala ng mga pilosopo, ng mga scholar, maging ng mga normal na tao, yung paniniwala na ang pagiging lalaki at pagiging babae ay gawa-gawa lang ng tao. Yung distinction na panglalaki itong gawain ito, gawa lang ng tao yan. Yung pambabae, kinukulong mo ang mga babae kapag sinabi mong ganyan. Nasa bahay lang ang babae, sinasabi mo na ikaw ay makaluma ang iyong pananaw, ikaw ay patriarchal. Sa panahon natin, ganyan na ang pagtingin sa mga lalaki. Ngayon, bilang ito yung pinakamalawak at pinakatinatanggap na doktrina ng mga tao, marahil sa ibang Kristiyano, ganun din. Ang pag-akto na parang isang malambot na lalaki ay natural lang. Hindi iyon natural. Ano ba ang tinuturo ng Scripture? Ang lahat ng lalaki tinuruan na sumunod sa Diyos. Ngayon, may kaakibat iyan na pagbabago sa kanilang pananaw. Kung paano nila titingnan ng mga bagay. Totoo naman na may pagkakapareho ang babae at lalaki. Pareho tayong nilikha. Ngunit ang mga lalaki may mataas na pagtawag ng Diyos. Sino ang sinisi o sino ang tinawag ng Diyos nung nagkasala sa hardin? Si Adan. Sapagkat si Adan ay may responsibilidad na pangalagaan ng kanyang asawa. Nakakalimutan natin yung parte na yon. So, bilang tayo mga lalaki, across ages tong ating pag-aaral mula sa mga kabataan hanggang sa ating mga kasama ng mga mas may karanasan na sa buhay, ito ang tinuturo sa atin. We need to prepare ourselves on how to be man in the light of the Scripture. So, yung mga kabataang lalaki, kung paano natin sila papalakihin, dapat yung pananaw natin doon is kung ano yung ibinigay sa atin doon sa creation pa lang. So, meron sa ating binigay na creational design, kung ano dapat ang itinuturo natin sa mga kabataang lalaki, na dapat pinapakita ng mga matatandang lalaki sa kanilang harapan. Paano mo best na maituturo yung creation, yung trabaho na ibinigay sa atin to work, and to keep the garden, yun ay sa pamamagitan ng ikaw mismo yung gagawa. Paano mo ituturo sa anak mo na maghugas ka ng plato kung ikaw mismo hindi mo kayang gawin yon sa harapan niya? Paano mo ituturo sa anak mo na dapat paglaki mo, kaya mo nang pumukpok ng martilyo kung ikaw mismo hindi mo kayang gumukpok ng martilyo? So kailangan sa atin mismo nang gagaling yung example na tinitingnan
ng mga bata kung paano dapat maging isang lalaki according sa tinuro sa atin sa Genesis 1. We are created to work, to multiply, and to make the garden flourish. Ito yung binigay sa atin na duty. So, yung ating pananampalataya ang magdidikta kung paano dapat tayo maging isang lalaki. Sinasabi nila that there is this stoicism na ganito, ang tunay na lalaki, dapat stoic ka, maging parang bato ka, hindi mo maintindihan. Parang emotionless being ka. Now, the scripture doesn't teach us that. In order for us to understand what is a masculine man, in the light of the scripture, we need faith. Faith is what dictates to us kung ano ang isang masculine na pagkalalaki. So faith is not just about the heavenly, but it is also about our earthly duties. Yung mga gawain mo na panglalaki, iniisip mo na natural lang yan, hindi ito pampananampalataya, kailangan mo ng pananampalataya dyan. Walang hindi saklaw ng pananampalataya. Maging yung mga roles natin bilang mga lalaki. So, faith conquers kingdoms. Faith stops the mouths of lions. Faith turns armies to flight. And faith brings boys up to a mature and godly masculinity. Ang pananampalataya ay sentral kung paano natin uhubugin ang mga batang lalaki bilang mga matatandang lalaki according sa definition ng banal na kasulatan. At kung tayo ay nag-i-struggle personally, ang pananampalataya din na magdidikta kung paano tayo magiging lalaki. Naalala ko nung bagong convert ako, sabi ko, ano ang pinakaunang pinakaunang libro sa Bible na kailangan kong basahin? Sabi nung kaibigan ko, buksan mo lang, punta ka table of contents, hanap ka doon. Ngayon, may nakilala ako, ang sabi sa akin, sabi ko kasi, bilang isang wala akong tatay na model, ano ba yung pinakamagandang basahin ko sana? Kasi sinabi sa akin, John 1. John 1, tapos tapusin ko daw buong John. Interested ako noon. Bakit ganon? Paano ko makikita yung pagiging isang lalaki doon? Dahil nakilala ko si Kristo doon. Si Kristo ang pinaka-sentro ng mensahe ni John. Kung meron mang perfectong example ng pagiging lalaki, sa pamumuhay, sa isip, sa gawa, yun ay si Kristo. Na-appreciate ko siya nung natapos ko yun dyan. Sabi ko, ganito palang maging lalaki. Maging kagaya ni Kristo. So we need faith. We need faith in raising up even the future men. Yung mga batang lalaki, ang kailangan niyan ay pananampalataya, hindi pamamalo agad. Kailangan mo ng pananampalataya para sa mga anak mo. Hindi mo yan maitatama sa paraan ng Biblia kung sa simula't simula walang pananampalataya yung iyong pangunguna sa kanila. Ito yung sabi ng kasulatan. Kiss the rod. Pinalo mo agad. Pinakis mo agad yung pamalo mo. Di ba? Tama ba namang gawain mo yun? No, merong wisdom sa pamamalo. Pero kung hindi pananampalataya ang foundation niyang pamamalo mo, mali yan. Now, faith is central in raising up our boys and even ourselves in maturing ourselves. But we are not the focus or the object of this faith. The object of faith, sino? Ang Diyos. Yung kanyang mga pangako at yung kanyang mga karunungan. Ngayon, punta kayo dun sa may table. Meron dyan dynamics. Ano yung pagtingin ng isang tao na walang pananampalataya sa may pananampalataya? For example, ay binali niya yung upuan sa pagtalon niya doon. Or breaks a chair by jumping from the bed. So, yung gawain to ng mga bata Kumbaga, yung parang kanilang rash behavior. Ganyan. So, kapag ikaw ay hindi ka mananampalataya, ang pagtingin mo doon, if you are an unbeliever, nakikita mo yon na, pasaway ka talagang bata ka. Babayaran ko. Bibili na naman akong bagong upuan. O, paano naman kung yung anak mo ay nanuntok ng lalaki dahil pinoprotektahan niya yung kapatid niyang babae. Sa pananaw ng unbeliever, ang pagtingin nila dito is
dapat tinigilan mo. Dapat hindi mo na ginawa yan. Sino ba nagsimula? Ikaw ba nauna? Oh. Dapat gaganti ka lang. Diba? Hayaan mo sila. Gumanti ka lang. Hayaan mo yung ganun. Dapat hindi mo na pinatulan eh. Ngayon, paano naman natin titingnan to ng may pananampalataya? Una, yung sa nabaling upuan, faith sees aggressiveness and courage, both of which obviously need to be directed and disciplined. Yung ganoong behavior ng bata, let's just say, let's use an oversimplified term. Kumbaga, misdirected kasi yung kanilang aggressiveness. Natural sa lalaki na maging agresibo. Ang hindi natural is hindi mo turuan paano i-direct yan to develop it as their courage, as a pursuing of adventure. Sabi, ay nako, ang mga lalaki talaga napakasama ng galaw. Totoo naman. Pero ito kasi ay natural sa kalalakihan. Sa mata ng pananampalataya, yung ganong behavior tuturuan mo. O anak, ganito ha. Iko-correct mo. Hindi mo agad makikita yun na, naku, manang-mana ka talaga sa lolo mo. Ganyan yung lolo mo eh. Ganyan ako nung bata ako eh. Naku, wag mo gahin yung mali ako eh. Hindi ganon. Dapat ituruan mo kung ano yung pananaw ng pananampalataya doon. Nakikita ng pananampalataya na yung aggressiveness and courage. Buro mo, tinalon niya yung higaan. Paano kung mabagok siya doon? Naisip din naman ng bata yun. Pero dapat makita mo, in light na, okay, meron siyang ganito, better siguro na bigyan ko siya ng mga instructions. Paano niya mamadirect ito na mabuti? Yan. Another one, dun sa sinuntok yung lalaki para protektahan yung kapatid niya. In the light of faith or in the eyes of faith, faith sees immature masculinity that is starting to assume the burden of manhood. Bakit niya in the first place ginawa yun? Kasi gusto niyang magprotekta. It is by creation that we are commanded to protect, to keep the garden, to protect Eve. Yun yung commandment sa atin. We are designed to protect yung mahihina. Sino yung mahihina na yun? Sa creation, si Eve, at yung binigay sa atin na hardin. Now, in your life, it might be your sister. Hindi porket sinapak niya yun, mali na agad. Totoo naman na masakit iyon, pero nakikita mo na nag-a-assume na siya nung burden, responsibility on protecting his sister. Unbelief squashes, however, faith teaches. Faith takes a boy aside and tells him that this part of what he did was good, while that other part of what he did got in the way. And this is how to do it better next time. Now, let's make it na mas maintindihan natin. In light of faith, how to teach masculinity? Masculinity is constructive. Binibuild up natin sila. Hindi naman ang turo sa atin ng scripture. Even Christ was very patient to His disciples. And this is how we should exercise to the little boys and to ourselves and to other men. We should be patiently teaching them, instructing them in the ways of the Lord, especially in the ways of the masculine Christianity. Now, paano naman yung sa pakikipag-away? Of course, hindi natin gusto na ang mga bata ay nakikipag-away or nangaaway. Ayaw din naman natin i-encourage sa kanila na sila ay, kumbaga, push over. Yung madaling bulihin. Gusto natin, yung marunong protektahan yung sarili nila. In Christianity, we are not pacifists. We do not teach yung parang Barney na pagiging lalaki. Hindi ko alam kung si Barney lalaki. Nasa loob lang niya. So, hindi natin gusto na nakikipag-away or parang walang control yung kalalakihan sa kanilang aggressiveness sa pakikipag-away. Hindi rin naman natin gusto sa kalalakihan or mas higit pa, hindi tinuturo ng scripture na maging pushover ka. Yung mahina ka, yung coward ka.
Hindi tinuturo ng Bible na maging coward ka. Oh, bakit si Christ? Oh, hindi nga siya lumaban. At tingin mo, cowardice yung ginawa ni Kristo. Hindi yun cowardice. Yun ang pinakamatapang na gawin, to be accountable. So, there are times when men have to fight. And it follows that there will be times when boys have to learn how to fight. How to walk away, how to turn the other cheek, when to turn the other cheek, and when to put up their dukes. If boys don't learn, men won't know. And boys will not learn unless their father teaches. So, malaki yung responsibilidad ng mga ama. Maging tayo na mga matatanda na nakasama ng mga kabataan sa iglesia. Kung ano ang nakikita nila na pagiging lalaki mo sa Christianity or sa Kristyanismo, yan ang gagayahin nila. And no wonder, yung sa mga ibang circle ng mga Kristiyano, yung mga bata ay kung umakto ay parang mga malalamyang mga hindi naturuan kung paano gumalaw na pagiging isang lalaki. Bakit? Kasi ang gusto ng mga matatanda sa kanilang iglesia ay sarili nila, yung pagsikat ng pangalan nila, yung fashion nila. Ano ang tamang ituro sa kabataang lalaki? Kung papaanong maging simple pero sumusunod sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng masyadong magarbong pananamit para turuan sila na ganito manamit, anak. Ang kailangan mo ituro is contentment. Now, doon sa libro ni Douglas Wilson na Future Men is nagbigay ng definition si Bill Mauser kung ano yung aspeto or ano yung itsura ng isang lalaki na tinuturo ng scripture. So, Bill Mauser listed 5 characteristics. Una is lords, ang mga lalaki ay mga Panginoon. Pangalawa ay husbandmen. Number 3 ay savior or tagapagligtas or manliligtas. Pang-apat ay sage o yung taong may karunungan. At pang-5 ay glory bearers o tagapagdala ng kaluwalhatian ng Diyos o representatibo ng kaluwalhatian ng Diyos. Una nating talakayin yung lords. In Genesis 1:26-28, man was created to exercise dominion in the earth. Ito ang pinakaunang commandment bago pa man dumating si Eve. That Adam would exercise dominion. Paano yon? Si Adam binigyan ng command to name all animals. In ancient Near Eastern tradition, kapag ikaw ay nagbibigay ng pangalan sa mga tao or sa mga nasasakupan mo, ibig sabihin nun may otoridad ka. Now, in the scripture, it is evident in the writings of Moses in Genesis that Adam is the one who named everything. Yung mga puno na yan, yung mga hayop na yan, yan ay nanggaling sa pagbibigay ng pangalan ni Adan. That is the way of exercising dominion. Ano pa? Yung pagmumultiply na commandment kay Adam at kay Eve, that is also part doon sa dominion. Pagpaparami ng mga mananamba ng Diyos. Even in the new creation in Matthew 28. Ngayon, may nagsasabi kasi na yung kasalanan daw, yung, ano na yan eh. So, yung dominion na yan, wala na yan. Kasi na-taint na tayo ng kasalanan. So, mali yan. Diba? Yung paghahangad mo na manakop, maging Panginoon ka. Mali na yan kasi may kasalanan tayo. Now, it is reiterated by Christ in Matthew 28 doon sa Great Commission. Yung commandment niya doon, ano? Sa mga apostol, mga kalalakihan, make disciple of all nation. Kasi ngayon, mas maluwalhati na actually yung binigay sa ating misyon. Hindi na lang to populate the world with believers, but to make the world submit to the risen King, Christ. Biruin mo yun. Dapat nga mas elevated yung pagtingin natin sa commandment na we need to be lords. We need to take dominion. Ano bang itsura nito? Kailangan ba manakop na tayo ng bansa? Hindi. Pag yan na naging conclusion mo, mali ka. Hindi tayo tinuturuan ng Diyos na manakop ng bansa by force. By nature,
Ang sinasabi nito is that by nature, tayo nilikha ng mga kalalakihan having the want to win. Yung urge natin, yung ating drive, it always points to winning. And winning alone without Christ is sinful. But winning for the purposes of Christ, you're exercising your lordship. What better way is it to express yung pagiging Panginoon ng mga lalaki? Totoo nga naman yung sinasabi ng mga feminista eh. Kung hindi ka naman talaga mananampalataya, yung ginagawa mong pananakop, ay mali yan. Diba? Violation yan ng kanilang human rights. At totoo naman, may nuance naman doon. Pero kung ang purpose mo sa pag-exercise mo ng pagiging Panginoon mo ay yung tinuturo ni Kristo, yan ay tama. Our urge to win, if it's directed in faith to Christ, then it is right and beautiful and holy. We need to conquer and subdue. Ano yung point nito? So, the point of discipline is to direct the energy into an obedient response to the cultural mandate and not to destroy it. We need to encourage adventurous character and yung visionary na pagtingin ng mga Kristiyano. Ganyan ang isang lalaki. May plano, may nakikita siya, susuungin niya yon, meron siyang courage to face it. That is the way paano mo ma-exercise yung pagiging Panginoon mo. You are a Lord. Pero don't make it a joke. Baka magkasala ka. Pangalawa is we are called to be husbandmen. A characteristic of a masculine man in the scripture is siya ay isang husbandman. Man was created not only to discover and conquer new worlds, but also to make it flourish. Pagyabungin. Hindi tayo mananakop dahil gusto lang nating manakop. Ang commandment ng Diyos sa atin in Genesis 2, ito yung participle that defines the mission of conquering. Kumbaga, bakit ka mananakop? Ito, sa Genesis 2, binigyang definition. Mananakop ka dahil you want to make it flourish. Yung binigay sa yung talento, i-exercise mo, you need to make it flourish. As a Christian, you have the duty to use all the talents given sa iyo ng Diyos. May it, especially in the church service, and mas malawak na is yung sa pamumuhay mo, sa lahat ng mga nakakasalamuha mo. You need to exercise that gift. You need to make it flourish. So, ngayon, doon sa Genesis 2:15, sabi doon, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it. So, paano natin ma-exercise yung Lordship? We need to take dominion. Paano natin yung proper na pagtitake ng dominion, we need to make it flourish. Okay. Ngayon, merong isang istorya na kung ano yung meron doon sa bata, dapat yun yung pagyayabungin mo. Nakikita mo na meron siyang courage, meron siyang adventurous character, meron siyang tapang. Dapat ba pigilin mo yon in application dito sa husbandman? Hindi mo pipigilin yon. Ida-direct mo. Tuturuan mo. Kung ikaw naman, nakikita mo yung kapatid mo, talagang may adventurous siya, meron siyang sigla sa pananampalataya, minsan lang misdirected. Ngayon, by faith, you need to correct your brother. Teach them na you could do this in this better way. Ngayon, ano yung illustration na binigay sa atin dun sa libro? Meron dong illustration na yung isang farmer na mayaman is pinagsasaka niya yung anak niya. Tapos tinanong siya nung mga magsasaka, napaka-unjust mo namang tatay, ba't pinagtatrabaho mo yung anak mo? Maayos na maluwas naman na yung buhay niyo. Ang sabi ng farmer, we are not raising corns, but we are raising men. Ano yung ibig sabihin nito in application sa atin? Hindi mo siya ide-deprive doon sa opportunity na maturuan mo siya kung paano mag-take ng responsibility. Yun yung pagiging husbandman. We make flourish kung ano man yung character na present sa ating mga anak or sa kabataan, and even to us in application, pinagyayabong natin yung mga karakteristik na meron sa atin.
dinadirect natin iyon sa kung papaanong mas makikimpakinabang iyon sa pananampalataya. Ngayon, what can we learn from this? We can learn that we need to be patient. Ano yung itsura ng mga nakalalakihan in the husbandman characteristic is patience, carefulness, and hard work. Now, we go now dun sa Savior. Men also have a deep desire to deliver or to save. Sa mga pagkakataon na nangangailangan ng mga volunteer, ang pangalaging nangunguna na, kung mapapansin ninyo sa mga balita, ang mga nangunguna talaga is mga kalalakihan, which is maganda. Siguro masasabi nating mali kung maraming lalaki doon, pero ang nag-stand up pa na magligtas sa isang sunog ay yung babae. Diba? It is expected, even to the unbelievers, we expect men to become saviors. Now, bibigay natin ngayon yung biblical precept. We are actually called to be saviors. In Genesis 3:15, Jesus defeats the devil by crushing its head. Men who follow Jesus Christ, the dragon slayer, must themselves become lesser dragon slayers. Hindi mo hahayaan yung bata sa kasalanan niya, i-correct mo siya because you want to save them from the larger consequence of the uncorrected sin. Nakikita mo yung kapatid mo, may ginagawa na parang mali. You do not take it as if, hindi, konsensya naman niya yan. You're a savior. You're called to be a savior. You are a man. Confront your brethren and save them from the fire. Yung pamilya mo, hahayaan mo na lang ba sila na ganon? Na natutuwa sila sa kasadlakan nila sa kasalanan. Now, here's the calling. You are a savior. You have the duty to call them unto repentance to Christ. We need to develop this. There is a deep need within ourselves because it is our nature to become saviors. Boys are created by nature to save, and men ought to save. We will do it kahit ano pa man yung mangyari. Whether itakwil tayo o hindi, gagawin pa rin natin iyon. Ituturo natin kung ano ang itinuturo ng kasulatan. So there is a deep need. Boys have a deep need to have something to defend, something to represent in battle. What can we learn from this? Bilang ikaw, i-develop mo yung pagiging kalaki mo, you need to develop your strength. You need to be strong. You need to be sacrificial. This is the image of masculinity, courageous and good. May tapang ka na kaharapin yung mga pagsubok, lalo na sa pagsubok sa pananampalataya. Now, another characteristic, pang-apat, is sages. Now, there is a wrong belief na kapag lalaki ka, pukpok ka lang ng pukpok ng martilyo. Or basketball ka lang ng basketball, or soccer ka lang ng soccer, or suntukan lang ang gusto mo. Yung pagbabasa ng libro, itinuturing na, nerd, ang babaeng gawain. Ayan ang maling pananaw. Biruin mo, lahat ng mga apostol, mga aral sa turo ni Kristo. Yung mga naunang Kristiyano, aral sa turo ni Kristo. Merong mga pilosopo patungkol sa Kristyanidad. Ang mga naunang Kristiyano ay maalam sa doktrina. Bakit nagkaroon ng mga council at ng mga debates? Kasi nagbabasa sila. Nagbabasa patungkol sa pananampalataya. Reading is not just for women. It is actually expected for us to do as men. Kung meron mang modelo ng pagbabasa sa tahanan ninyo, dapat tayo yun. Kahit ano pa mang sabihin nila, puro ka na lang ganyan, pagbabasa ka. Anong masama doon? Tayo'y nilikha ng Diyos to be thoughtful, to renew our minds, to take heed of the instructions of God. How can you learn the instructions of God as men kung ayaw mo magbasa? Yung simpleng 5-page na libro ng pamphlet ng Chapel Library, 1 linggo mo kayang basahin. I-develop mo yan, kapatid.
Sabi nga, di ba, sa scripture, you ought to have been teaching right now. Pero you're still drinking milk. You need to study, you need to learn. Books and intellectual discussions are masculine. Walang mali doon sa pagiging isang lalaki na nagbabasa ng libro at nag-aaral. Yan pa nga ang definisyon ng isang lalaki, nag-aaral. You need to beware about yung paniniwala na ang physical strength is for men and brains are for women. Wala ba tayong utak na i-exercise natin? Sino ba ang unang tinuruan at binigyan ng commandment to lead the home, the church, and the nation? Mga lalaki. Christianity calls men to lead. How can you lead kung ang paniniwala mo, ang kalalakihan, walang utak? Ang utak ay para sa babae. Alam mo kung anong mali dyan, katamaran. Yan ang mali. Even in the New Testament, merong commandment on, gird up the loins of your mind. That's part of you exercising masculinity. Spend time reading, especially about the doctrines and the counsel of God. Sabi ni J.C. Ryle doon sa kanyang libro na Thoughts for Young Men, just as men marry in haste and then repent at leisure, so they make mistakes about their souls in a minute and then suffer for it in years. Just as a bad servant does wrong and then says, I never gave it a thought. So young men run into sin and then say, oh, I did not think about it. It did not look like sin. Paano mo madedevelop yung pagkalalaki mo sa pagpapabanal? Magbasa ka ng scripture. Hindi yung aantayin mo pa na magsabi sa'yo, brother, parang may mali. Dapat ikaw mismo, yung konsensya mo, yan ay sa sobrang nalinisan yan, parang alcohol yan na almost 99.9% dapat yung sensitivity mo sa sin. Paano mo madedevelop yun? Sa pagbabasa ng scripture. Paano mo masasabi that you are thoughtful about your actions? Men are thoughtful about our actions. We do not decide out of the rush ng ating emosyon. We do not decide in haste. Kaya gustong-gusto ko yung mga tips na bago ka magsalita sa isang debate, huminga ka muna. Bakit? Dapat tayong mga Kristiyano, ganun eh. Humihinga muna tayo bago tayo magsalita at gumawa. Bakit? Mas malaki yung nakaatas sa atin. Paano kung yung gagawin mo ay kasalanan? Maaring wala lang yan, maaring, alam mo yun, out of the moment. Talaga ba? Dapat ba laging ganon? Dapat ba okay lang yun? Ang tanong dyan, sinasabi ba ng scripture na okay lang yung mga out of the moment na yan? We need to sear our conscience. We need to make our conscience submit to the word of Christ. Paano yon? We need to be sages. We need to love reading and studying the word. What can we learn from this? We need to be teachable. We need to be studious and thoughtful of our actions. And lastly, we are glory bearers. Ano ang ibig sabihin ng glory bearers? Glory bearers in the sense na kung ano ang nakikita sa atin, sa pagkalalaki natin, is yun ay refleksyon kung paano titingnan ng mga tao ang Diyos. It reflects the glory of God. How we act as men reflects our view of God. And it also teaches other people about who God is. Paano sila nagkaroon ng konsepto ngayon na ang Diyos ay walang gender? Na ang Diyos daw ay either babae o lalaki, siya daw ay trans. Sinasabi yan ng mga nangungunang mga leader sa mga iglesia sa Amerika. Karamihan pa nga doon, mga Lutheran. How far have they gone? Paano sila napunta sa ganun? Kasi mali yung pagtingin nila sa pagiging lalaki nila.
As men, we are called to reflect the glory of God. Anong ibig sabihin nun? In our life, in our walk, we need to be Christ-like. O baka sabihin mo, ano ibig sabihin nun? O doon pupunta, babalik tayo sa sage. Alam mo ba talaga yung pananampalataya mo? We need to be Christ-like. Ano ba si Christ? He was the perfect image of the invisible Father. Now, we can't be the perfect image of the invisible Father kasi hindi tayo si Christ. But we have union with Him. In 1 Corinthians 11 verse 7, sinabi doon, man is the image and glory of God. Ito yung discussion doon sa Corinthians kung yung babae dapat ba mag-shave ng buhok or maglagay sila ng tabing. Pero ang pinakapunto kasi ng discussion na iyon is kayo na mga lalaki, dapat ang pinaka nakikita sa inyo is yung kaluwalhatian ng Diyos. Sa pananalita mo, sa paggalaw mo, sa mga desisyon mo, sa mga actions mo. Yung paggalaw ng mata mo, yung paggamit mo sa dila mo, it should reflect the glory of God. Sabi dito, you may leave your father's roof and go away like the prodigal into a far country and think that there is nobody to watch your conduct. But the eye and ear of God are there before you. You may deceive your parents or employers. You may tell them falsehoods and be one thing before their faces and another behind their backs. But you, brother, sabi ni J.C. Ryle, cannot deceive God. Ayan, maganda yung tanong kanina. Bilang tayo mga kalalakihan, have we killed our desire of the flesh bago tayo pumunta ng Lord's Day? And do we do it every day? Do we talk with love sa ating mga asawa o sa ating mga kasama sa pamilya? Christ was caring. Na-exercise ba natin yung sacrificial characteristic na yon sa buong maghapon, sa buong linggo na dinaanan natin? O mas mahalaga pa sa iyo yung personal mong oras? Napaka-ano naman, stricto naman. Yes, napaka-stricto, pero ang pagiging stricto ng Scripture ay para sa kalayaan mo. Nagiging stricto lang yan dahil inaalagaan natin ang ating kasalanan. There are nuances under that, pero pwede natin pag-usapan yan. So what can we learn from this? We need to be representative. We need to be responsible, accountable sa ating mga ginagawa. And ultimately, we need to be holy. Now, for my conclusion, galing din ito doon sa notes na nakuha ko sa isang commentary. So sabi doon, putting this together, we should have a pretty good sense of where we are going. We should not want our boys to be aggressive and adventurous. Galing ito kay Douglas Wilson dun sa libro niya. They are learning to be lords of the earth. We should want them to be patient and hardworking. They are learning husbandry. We should want them to hate evil and to have a deep desire to fight it. They are learning what a weapon feels like in their hands. We should want boys to be eager to learn from the wise. They are learning to become wise themselves. We should want them to stand before God in worship of God with head uncovered, because they are the image and glory of God. Dito na nagtatapos yung ating study. Sige po, open tayo sa discussion. Pwede po kayong magtanong or magbigay ng reflection. Ako na bro. Sige, basta. Comment lang ako dun sa... Salamat bro. Salamat bro dun sa very unnuanced. Talagang ini-strike mo ha. Sige, mag-isip kayo kung ano ibig ko sabihin ko. I-comment ko lang dun sa
pagiging lalaki, yung Lord's husbandman, savior, sage, glory bearers. Ang comment ko lang doon is, kapag hindi natin tinake, kasi tungkol sa pagkalalaki to kapag hindi natin tinake yung totoong pagkalalaki, gagawa tayo ng fake na pagkalalaki. Ibig sabihin, gagawin pa rin natin to, hindi natin to hindi gagawin. Pero gagawin natin siya sa mga lesser, not important things. Kunyari, lordship. Ibig sabihin, dominion, authority. Gusto natin ng games, gusto natin ng sports, kasi gusto natin mag-dominate. So, doon natin gagamitin, hindi sa faith. Sa mga lesser, gusto natin mag-dominate. Gusto, panalo ako sa games, panalo ako sa laro, panalo ako sa sports. Domination yun. Yun nga lang, hindi sa faith. Hindi masama yun, pero hindi sa faith. Husbandmen, flourish. Ganon din yung mga pinapagaling natin, yung sarili natin. Sa mga games, may mga, may mga gusto mong mag-level up. Ano yun? Ginagawa natin yun. Kasi mayroon tayong gusto kong mag-flourish. Ginagawa natin doon, hindi nga lang sa faith. Sa pagiging saviors, pagpaprotekta, ang dami ko nakikita online, nagtatalo-talo para saan? Anime. Nagtatalo-talo, pinoprotektan. Mali yan, ganito yung nakalagay sa anime. Meron silang gustong protektahan. Palagi tayo may pinoprotektahan. Meron tayong dinedefend palagi. Pero kasama ba yung faith doon? Kasama ba yung mga tinalagas talaga sa atin na poprotektahan ko ay ang asawa ko, anak ko, faith, gospel, or yung mga hindi naman importante, yun yung gusto ko protektahan. Yung sobrang bababaw ng mga bagay. Sage, yung pag-aaral, maraming lalaki, sobrang galing sa mga hindi importanteng bagay. Master na master. Sinasabi doon ng pag periodic table, hindi ko maintindihan. Pag yung ML, kabisado lahat. ng mga weapons, ganyan-ganyan. Complicated. Nag-search pa, research. So, sa mga hindi importante, kaya nilang maging sage. Pero sa importante, hindi kaya maging sage. So, glory bears, representation. Part ako ng grupong to. Part ako ng frat na to. Part ako ng ganitong kami ang mga animators. Ganyan. Again, nagbigay lang example, hindi ko sinasabing masama yun. Gusto lang sabihin na hindi natin maalis yung pagkalalaki sa atin. Hindi natin maalis lahat sa atin. Ang tanong lang, saan natin sila ginagamit? Saan ginagamit yung authority? Saan ginagamit yung pag-aaral? Saan ginagamit yung pagpaprotect saviors? Saan ginagamit yung pagre-represent? Sinong nire-represent ko? So, ang sinasabi lang ni Wilson, sinasabi ni Paul is, ang gagawin natin lahat ng yun, yung pagkalalaki, sa pinaka-importante ng mga bagay, sa faith, sa mga pinagkatiwala sa atin. Yan lang. Thank you, Pastor. Comment lang. Sige po. Comment po or reflection. Dagdag lang siguro dun sa na if we don't take our responsibility, possible someone will take yung responsibility. For example, sa mga mag-asawa, kapag hindi ginawa ng lalaki yung responsibilidad niya bilang lalaki, yung asawa niyang babae, yung mag-step up. Siguro tanong ko na lang din sa'yo para ikaw yung mag-expound. Ayun, nagkakasala ba yung lalaki kapag hindi siya yung nagiging authority or nagtitake dominion sa kanyang sambahayan? Yan, kasi may mga tinatawag na under Bisaya Nakakala nila okay yon kasi piniplease nila yung wife nila, pero kitang-kita na ang nagtitake over dominion is yung asawang babae. Yeah, Pastor. Ako, siguro tanggalin muna natin yung cultural baggage nung na yun nung Andep Bisaya. Kasi sa Pilipino, meron talagang sense na... Bisaya pala, hindi pala Bisaya. Andep Bisaya. Andep Bisaya. So, sa Pilipino kasi meron tayong kultura na mataas yung pagtingin sa babae. Kumbaga may sense na parang matriarchal na tinatawag. So, madaling tanggapin ng mga Pilipinong lalaki yung ganoon na okay lang. Meron pa nga happy wife, happy life.
Ano din naman yun eh. Under desire din naman ang ibig sabihin, no? Happy wife, happy life. Ngayon, hindi ako nagsasalita ng dahil may asawa ako. Sinasabi ko is according sa scripture. Maaaring kailangan mo nang intindihin kung ano yung sitwasyon, kung ano ba talaga, under ba talaga o hindi. Pero kung kunwari major na decision sa pamilya, tapos hindi siya nagbibigay ng desisyon, ang inaantay na lang niya yung sasabihin ng asawa niya, yun ang mali, yun ang kasalanan. Bakit? Kasi ang lalaki ang inutusan na dapat may alam siya. Dapat kung sino man yung may pinakaunang magiging desisyon sa pamilya, ang lalaki dapat yun. Mali ba yun, Paul, na kunwari makikipag-consult muna sa kanyang asawa? Mali yun kung sa una pa lang wala siyang iniisip na i-consult. Kung ang consultation niya is, ano bang tingin mong kailangan gawin dito? Dapat bilang lalaki tayo, nagpe-present tayo sa mga sa pamilya o sa asawa, na meron na tayo naiisip na gagawin bago pa man tayo maghingi ng consult nila. Kasi titingnan naman natin yung masasabi nila, kasi maaari din naman talaga na meron tayong mga hindi nakikita. Mabibigyang linaw yun. Yun din naman ang binigay na creational mandate sa babae to become the helpmeet of the husband. Pero ang binigay na utos sa lalaki is magpangalan ng hayop. Ibig sabihin, meron na siyang naiisip na pangalan. Ikaw bilang lalaki, meron ka na dapat ibibigay na solusyon. Tatanungin mo ngayon yung asawa mo kung ano ang tingin mo kailangan gawin tungkol doon. Kailangan siguro munang sabihin, intindihin, Pastor, kung may yung level na yung nangyayaring ganon, ng pagiging under desire, bago sabihin lahat ng ganon kasalanan. Maaari kasing way ng respeto nila yun sa asawa nila, or pagmamahal nila yung ganon. Pero, kung ano yung black and white, mali siya. Mali siya. Kailangan ang lalaki nagtitake up siya ng responsibility to become the lead. Actually, ang sabi pa nga sa scripture, mas matindi pa eh. Husband should be the head of their wife. Head. Kailangan kung ano yung sabihin ng lalaki, meron yung bigat sa babae. At hindi iyon masama. Kasi iyon ang tinuturo ng scripture. Kasi pag nagpaniwala tayo sa mga sinasabi nung sa labas, sa patriarchal daw yun, dapat ang tanong natin, anong mali sa patriarchal? Anong mali doon? Ayun, Pastor, nasagot ko ba yung tanong? Oo. Actually, malawak pa kasi nausapin yan. Pero may mga misinterpretation din with regards dun sa responsibility ng lalaki. For example, pwedeng makita na ang pagiging tatay ko, kapag nasa bahay ako, paglingkuran niyo ako. Na hindi ako gumagawa ng ibang gawaing bahay. Mali naman din yon. Na kapag ang trabaho ko lang, magtrabaho. Mag-provide sa So, papasok din dito yung usapin na paano ko pinapangunahan sa ibang pangangailangan yung family ko. Usapin to ng family worship din. Sa ibang bagay, pinapangunahan ko sila, pero mabigat ba na hindi ko nakikita yung sarili ko na pinapangunahan yung pamilya ko sa Diyos? Yun yung isa sa pangunahing responsibility natin bilang lalaki. At yung iba pa, magre-reason out. I-introvert ako Asawa, no? Oo. I-introvert ako. Kaya siya, mas malakas yung personality niya. So, hayaan ko siya. So, parang ganun na lang. Hindi yun respect. Hindi yun respect in a way na parang hinahayaan mo siya na magmando dahil doon sa katangian niya. Again, hindi ka nilagay dyan ng Diyos dahil sa karakter mo. Binisenyo ka ng Diyos at meron kang responsibilidad based on your design bilang lalaki. So we cannot reason out kasi mas mahina personality ko Hindi ka nagli-lead dahil sa personality or character mo. Kung nakikita mo yung kahinaan mo, dapat yun yung i-enhance mo. Yun dapat yung lumago ka. May kakulangan at minsan madalas may kasalanan when we just let it pass na parang okay lang to. As long as may okay naman naman kami kada araw nakaka-survive naman kami kada araw. No, it's not. Merong problem doon at yun nga, nadi-disregard yung main responsibility natin to lead them spiritually as well kasi hindi yun good model bilang lalaki. So, yeah, thank you, Pastor.
Ito may tanong na hindi na reflection. Kasi yung common, parang ngayon na balance na yung economy between men and women. Tas regarding sages to, karamihan ng trabaho na pang-educated na-assign sa mga babae. Tas yung mga trabaho naman na hindi ka mag-iisip, tulad ng physical, yung mga manual na trabaho, sa lalaki naman yung dominated. So nagiging ground yun na ang aral, mga babae, tas yung mga lalaki, more on physical sila focus. So sa ganong setup, paano yun, kumbaga paano natin ma-encourage yung kultura ng palaaral na lalaki sa ganong setup, sa ganon na yung nagiging nature ng mundo. Na yung mga kailangan mag-isip, kunwari, medisina, even nga lawyer, mga abogada, mga judge, yung mga yan, na-over, feminine na. So, how do we address yung mga ganong sitwasyon? And tayo ba yung dapat mauna na i-encourage yung mga lalaki na ito, mga trabaho rin to na pwede kayo dyan. Yung mga ganun ba na, ayun, concern siya na pwede rin tanong. Okay. Sige bro. Okay na ba yan? Yeah. Ayan. Kitang-kita ko yan kasi sa education, sa mga co-teacher talaga namin, mga babae. Actually, mula kinder pa lang hanggang college eh. Ang domination talaga is mga babae ng mga nasa leadership. Nung nasa corporate din ako, yung mga leaders namin, mga babae. Yung CEO namin, lalaki, pero yung after him, yung mga supervisor, manager, mga babae. I think unang-una kailangang i-address doon is may failure talaga yung mga lalaki na hinayaan na lang ng mga lalaki na mangyari yung ganun. Dahil tamad tayo, unang-una. In-embrace natin na yung instant nature nung nangyayari sa society na kung ano yung gusto natin na pleasurable, basta nabigay sa atin, okay na tayo. Kasi ang lalaki ganun gusto natin may mapalanunan. Pero ang nangyayari kasi is nakuha natin yung mga yun in short time. Tapos hindi na tayo naghangad ng masigit pa doon. So I think bilang Kristiyano, sa perspektibo ng Kristiyano, dapat tayo yung magmodelo, encourage natin yung mga kapwa Kristiyano. Siyempre, tayo rin naman makaka-influensya sa isa't isa. Na yung mga ganitong field is hindi yan exclusive pang babae. Oo. Meron pa nga ako nabasa nun, na halos, pag naging lalaki ka sa society, kasalanan na siya. Pag straight kang lalaki. Ganyan. Or worse, kapag naging masculine Christian ka, kasalanan yan sa society. Ngayon, ang magandang panghawakan ng mga Kristiyano is dapat hindi tayo matakot doon. Kasi fear of man yun Kasalanan yun Hindi porket sinabihan tayo na ganito ka lang dapat na lalaki, or ganitong version ng pagkalalaki ang dapat mong gawin is enclose ka na doon. Bilang Kristiyano, kung ikaw ay kabataan, mag-seek ka ng counsel mula sa mga lalaki na matatanda na sa pananampalataya. Yung may alam na talaga sa pamumuhay bilang isang Kristiyanong lalaki. Tayo na mga nade-develop pa sa maturity natin sa Christianity, dapat nagsisik tayo. Unang-una dapat na ipakita natin sa mga kabataan is teachable tayo. Teachable. Hindi prideful sa nalalaman natin. Kasi madaling magkaroon ng pride Kailangan unang ipakita natin characteristic is teachable tayo. And with that, makikita nila na ang pag-aaral pala, hindi lang siya pang babaeng gawain. Actually, dapat nga pang lalaki siya. Dapat bata pa lang sa mga family worship na gagawin natin, i-instill natin na ikaw, dapat i-expect ko na alam mo to Dapat magsiset tayo ng expectation sa kalalakihan.
Habang bata pa lang, turuan na natin, dapat ito, matutunan mo na to sa ganitong panahon. Tuturuan kita. Gagabayan kita dyan. Mag-initiative ka rin sa gagawin mo. Ako, sa education specifically, ang hangarin ko talaga is magkaroon ng mas maraming lalaking teacher. Hindi lang dahil lalaki ako, na konti kami doon, kundi dahil hindi naman sa pang-iinsulto sa kababahian, pero kasi meron talagang bersyon ng pagiging lalaki, na pagiging active na lalaki ka, sa pagiging active na babae, magkaiba yung itsura nun. Yung magalang na lalaki at magalang na babae, magkaiba ang itsura nun. Yung humble na lalaki, yung humble na babae, magkaiba ang itsura nun. Ang nangyayari kasi dahil sa domination ng kababaihan sa education or sa akademya, ayan, sa mga scholar na mga gawain, pag may ginawa ka na hindi kagaya ng ginagawa nila, which is panglalaki na ugali or gawain, mali na siya. Ngayon, meron naman talagang maling mga behavior, pero ang dapat na encourage is yung presence ng lalaki. Huwag matakot na maging lalaki. Lalong-lalo ng Kristiyanong lalaki. Kung ayaw mo magkasala sa Diyos, huwag kang matakot sa tao. Kaya pasok yung sa sermon, die to self. Ano nang pagtawag sa atin ngayon bilang maging isang Kristiyanong lalaki? Ayun bro, nasagot ko ba yung tanong mo? Nasagot mo. Ayun. Sige po, may tanong pa po ba? Siguro last one na. Sige, kay Brother Ed. Yun. Ayun, siguro wala na po, no? Sige po, tayo manalangin. May kakilala. Sige, tayo po manalangin. Amang dakila, salamat po sa pagkakataon na ito na kami ay pag-aral patungkol sa pagiging isang lalaki at higit sa lahat ay pagiging isang lalaki ang Kristiyano. Salamat, Panginoon, sa mga itinuro mong ito, sa kung papaano mong ipinakita sa amin ang perpektong example ng pagiging isang Panginoon, pagiging isang sage, pagiging isang glory bearer, pagiging isang husbandman. Tunay na ipinakita mo sa amin yung perpektong itsura nito. Nawa ay sa panahon na ito ay magkaroon kami ng kabigatan sa mga pagkukulang namin, Panginoon, sapagkat hindi maliit ang bagay na ito. Kung ano ang meron sa amin ay naaapektuhan ang malalapit sa amin. Sapagkat kami ay binigyan mo ng otoridad na ganito. Binigyan mo kami ng antas na ganito. Sa ganitong antas ay mataas rin ang pagtawag mo. Huwag naming tingnan na pipitsuging bagay o doktrina ito, bagkus ay magkaroon ng malaking pagbabago sa aming mga isipan at puso, na ang tinuturo mo sa iyong salita ay manuot sa amin bilang mga Kristiyanong lalaki. Sa ngayon nga ay patuloy mo kaming turuan rin sa aming mga pagkukulang. Tunay na hindi kami perpekto, ngunit perpekto ka. Sa iyo kami nakatingin, turuan mo kaming tumingin sa iyong higit pa. Ngayon din ay dadako na kami sa pananghalian namin. Nawa ay bigyan niyo po kami ng masayang oras sa fellowship sa bawat isa, mga masasayang kwentuhan, mga pagpapanalanginan, pagpapalakas ng loob ng bawat isa, pagpapatibay sa pananampalataya ng bawat isa. Gamitin niyo pong itong oras na ito sa aming pananghalian para pa rin sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo. Amen.